Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ang balita ngayon. Title, Boying iginiit na hindi siya hawak sa leeg ni Junior. Mariing itinanggi ni Ombudsman Jesus Crispin Boying Rimulya na siya ay nasa kontrol ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kahit pa ito ang nagtalaga sa kanya sa pwesto. Sa isang panayam, nilinaw ni Rimulya na ang Office of the Ombudsman ay isang independent constitutional body at walang sino man, kahit ang Malacanang, ang maaaring magdikta o makialam sa kanyang mga desisyon. Ayon sa Ombudsman, ito ang pahayag ni Ombudsman Rimulya, oo, Pangulo ang nag-appoint sa akin. Pero hindi ibig sabihin noon na hawak niya ako. Wala siyang kontrol sa ombudsman. At ang bawat desisyon ko ay nakabatay lamang sa ebidensya at sa batas. Hindi sa politika. Wow! Ang gandang pakinggan, ano? Dagdag pa niya, hindi raw gagamitin ang ombudsman bilang kasangkapan ng sino mang nasa kapangyarihan. At patuloy itong kikilos bilang tagapagtanggol ng bayan laban sa katiwalian. Batay sa batas at ebidensya, hindi sa ma-impluensya ng politika. Okay. So, lahat yung sinabi niya is, yun yung ideal. Yun yung pangyayari mula nung na-establish ang Office of the Ombudsman. Ganon nga. Talagang independent ang mga ombudsman. Kasi mulat sa poll before kay Ombudsman Rimulya, lahat ng na-appoint na ombudsman ay galing sa judiciary. Walang politiko na na-designate o na-appoint na ombudsman. Ngayon lang nagkaroon tayo ng isang politiko na wala siyang experience sa judiciary. Hindi siya naging judge pataas. Kaya, hindi mo talaga masisi ang taong bayan na mag-speculate na ang appointment ni Ombudsman Rimulya ay may political consideration o borrowing the statement of former presidential spokesperson Edwin Lasierda. Ang kanyang pananaw ganito, Boying Rimulya is an insurance policy of Marcos Jr. na pinorsight na ng Marcos administration after 2028. Wala na sila sa poder at magdagsaan ang mga kaso na isasampa laban sa Marcos Jr. administration. Nandyan na ang kanilang pambato na si Boying Rimulya. Yan ha. At hindi lang si Edwin Lasierda ang may ganyang pananaw. Marami na akong nabasang mga comments, mga abogado, Attorney Topacio, Attorney Sal Panelo, Attorney Harry Roque, marami pa. Iisa ang pananaw nila na sinasabi ay political accommodation ang pagka-appoint ni Boying Rimulya as ombudsman. But, depende na sa perception ng taong bayan. Tingnan natin dito yung nag-comment. Ulitin ko, napaka-ideal yung sinasabi niya. Magandang pakinggan. Kaya lang, malaking kaibahan yung sinasabi kaysa doon sa actual na mangyayari on the ground. People who reacted. Tignan natin dito. Kung naniniwala ba sila sa pahayag ng ombudsman. 1,400 people ang nag-react. Kasi kapupos pa lang ito. Wala pang isang oras. Ito, 1,100 ang tumatawa. 175 ang galit. 100 lang ang nag-like. So wala pang 1% ang naniniwala sa pahayag ng ating ombudsman.
Okay, so, comments. Tignan natin yung mga comments, ha. May Dimaala Molina. Kung di ka hawak, baka it's the other way around. Dahil kung anong gusto mo, yun nakukuha mo, kaya ka dyan na ombudsman. Mab Boltron, your actions speak louder than your words. O, ibang sinasabi, ibang nangyari. Okay, example na lang. Senator Bato, nagreklamo. Ka-appoint pa lang ni Ombudsman Boying Rimulya, ang una niyang pronouncement is ganito: pag-aaralan natin ang SALE ni BP Sara and look for discrepancies. Di ba? Ako nga, nabigla ko na, ala, ito na. Klaro na. So sabi ni Senator Bato na, ano ba naman tong ating ombudsman? Kaupo pa lang. Tinatarget ng mga Duterte. Hindi daw ma-weaponize ang ombudsman. O, anong sabi? Usapan nila ni Secretary Vince Dizon. Ombudsman ito, ha? Imbestigahan ang connection ni Senator Bongo dahil ang kanyang pamilya o tatay kontraktor. Imbestigahan. Ayun, yung mga unang lumabas. O, ano na? Pwede ba ilabas nyo ang resulta sa investigasyon? Baka wala kayong nakita. Kagaya ng flood control project sa Davao. Yun ang inuunang iniimbestiga. Ngayon, wala naman silang makitang depekto. So, good luck sa ating ombudsman. Email, sabi niya, tell it to the crooks. Francis Lazibal, basta ang alam ko, magbabayad kayo sa mga ginawa nyo in God's perfect time. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel.